Hi guys, good day to everyone. This video is intended to discuss the last part of chapter number 1. And if you are already watching this video, I would like to congratulate you for successfully finishing the first 6 parts of this chapter. And to start our discussion on the last part, allow me to share my screen to everyone. Okay, there you go. So katulad ng naging discussion natin sa significance of the study, hindi din ganun ka-technical ang presentation ng idea when it comes to definition of terms. Meron lang tayong ilang mga reminders na kailangang tandaan when making this part at ano-ano yun. Number one, mali yung notion na yung mga terms na inilalagay sa definition of terms is yung mga word na highfalutin word or unfamiliar. That's a big no, no, no. Mali po yun. Ang inilalagay natin sa definition of terms is yung mga word na maaaring magbigay ng confusion sa mga readers natin kasi nagbabago yung definition ng word na yon depende sa kung paano siya ginamit. And then, secondly, ang kadalasang idinidefine ng mga terms sa definition of terms is yung mga variables na present sa ating research title. Bakit? Kasi sila yung mga words na frequently ginagamit or paulit-ulit na name-mention sa ating research paper. And pangatlo, ang definition of term is not a compilation of unfamiliar words. Kadalasan kasi minsan nababasa namin sa papers sa mga estudyante yung kanilang definition of terms composed of 7 pages, 5 pages, ang daming mga words. Ang mga words minsan nasa 15 words mahigit pa. No. Kadalasan ang laman ng definition of terms ay mga 5 mahalagang terms lang na kailangan mabigyang definition sa paper natin. Hindi kailangan sobrang dami. Okay po? And last reminder is that definition of term is composed of 2 definitions. Yung tinatawag natin na technical, kung paano siya i-define ng mga authors or mga reference materials. Then, pangatlo is kung paano siya gagamitin sa paper natin. I mean, una is yung tinatawag na technical, paano siya define ng mga authors sa mga reference materials na meron tayo. Pangalawa is yung tinatawag natin na functional, paano natin ginamit yung terms at ano yung ibig sabihin ng terms na yon sa paper natin. At yung mga definition na yon dapat one sentence lang. Minsan kasi yung definition ng mga students natin, almost one paragraph na kasi composed of several sentences na. No, kailangan 2 sentences lang. One sentence for technical, one sentence for functional so that we have 2 sentences. Okay po? So tingnan natin yung sample natin dito. So obviously, wag mawawala yung subtitle, definition of terms, and then brief introductory statement, palagi tayong meron yan. Okay po, indented palagi. Then, naka-bold yung term na ating i-define. So, yung first definition is yung tinatawag natin na technical. Paano siya define ng isang reference material or paano siya define ng mga authors na ginamit natin sa reference material natin. So, ito yon. It was defined by Wang and Liao 2015. Then after that, gamit lang tayo ng transitional word na in this study. So napakahalaga ng transitional phrase na yan na in this study kasi ito yung magbibigay ng hudyat sa mga readers na yung term na susunod is kung paano na siya ginamit sa paper natin and ito yon. So kailangan maliwanag yung pagbibigay natin ng definition. Baka yan pa yung maging dahilan para ma-confuse yung mga readers natin, ha? The next one, curriculum. Ano yung definition niya coming from a certain reference material? Ito yon kay Pinar. And then in this study, yung ating phrase, transitional phrase, and then paano siya ginamit sa paper. And then the next word, no? Technical definition, and then paano siya ginamit sa paper natin. Be reminded as well na dapat yung definition of terms natin is alphabetically arranged from A to Z. Okay po? So that's it. That's how simple
ang paggagawa ng definition of terms, and I hope and I pray through the intercession of Blessed Virgin Mary and of course, lahat ng mga angels and saints that we are able to understand the definition of terms. Thank you so much for listening and God bless.